November 8, 2020, ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ang naghahanap sa kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang mag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang karapat-dapat sa kanya, at makikita ka niya saan ka man naroroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Gaano katagal bang inyong babakahin isang tao na nais lupigin, upang siya'y lubusang wasakit ibagsak, itulad sa isang bakod na nawasak? Nais lamang ninyong siya ay siraan, sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsinungaling ang inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo'y kunway pagpapala, subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayo'y mga buhay ay titipunin niya sa ulap, at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 naman ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis.
aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y magpunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.